Mayroon yan sa rules ng ICC. In fact, may freezing of assets yan. Nakalagay sa Rome Statute. Tapos may trust fund kasi na binuo yung ICC para sa mga biktima. Usually ito, ang mga kawawa dito, yung mga namatayan, breadwinners. At ito yung nangyari sa Pilipinas. Yung mga asawa nila o anak nila na breadwinner, kaya hirap din sila. Isa sa mga maaaring hakbang ng International Criminal Court o ICC sa kanilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pag-freeze ng kanyang assets. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares, bahagi ito ng proseso sa ilalim ng Rome Statute upang tiyakin ang kompensasyon ng danyo sa mga pamilya ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings. Dagdag pa ni Attorney Colmenares, ang pag-freeze ng assets ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang pagbabayad ng civil liability ng isang nasasakdal. So just to clear, yung reason ng pag-freezing ng asset is because yun doon kukunin yung pambayad dun sa mga danyos dun sa mga naging biktima. Yes, isa yan sa mahalagang Under the Rome Statute yun. Under the Rome Statute. Sabi ng ICC na dapat may civil liability din yung perpetrator. Katulad naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit may criminal na kulong, meron ding civil liability kasi inuutusan din ng korte na magbayad ng danyos, perwisyon, kumbaga damages, ang nasakdal or kaya ang nakonvict na sa kaso dito. Ngunit paliwanag ni Attorney Colmenares, nananatiling tanong kung paano ipatutupad ang anumang freeze order mula sa ICC dahil aniya sa kasalukuyang administrasyon ang pagpapasya sa ganitong hakbang. Again, discretion ng presidente yan eh. In the sense, yung warrant of arrest, ang tanong paano. So, nagpapalit ang ihip ng hangin. Kahit ngayon, kasi President Marcos, if I were President Marcos, of course, pag may request ng freeze, i-freeze mo. Tumulong ka sa pag-freeze niyan, lalo na may charges sa impeachment ng mga assets na SALN, mga billions of pesos. So, not only for the ICC, kundi dito rin sa justice system ng Pilipinas na maungkat siyempre ang matagal nang gustong buksan yung mga bank account. So, I guess, but it's in the discretion of the President. Kaugnay nito, tiniyak ng Malacanang na anumang aksyon na gagawin ng gobyerno, kaugnay ng isyong ito ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po'y magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Samantala, ipinunto naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang sapat na yaman si dating Pangulong Duterte para mapatawan ng freeze order o makapagbayad ng danyo sa mga biktima. Una siguro may asset. Walang pera yun eh. Di ba? Natatandaan nyo nung kandidato siya, na meron daw siyang daang milyon. Di ba? Nag-waiver siya, ako ang abogado niya. O lumabas. 16,000 pesos lang ang laman ng kanyang Walang pera yun. Kung maglabas ng freeze order ang ICC, maaring hingin ang tulong ng gobyerno ng Pilipinas para ipatupad ito. Ngunit nasa kamay pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung susunod ito sa International Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.